Iba talaga dedication ni Apex pagdating sa battle rap. Alam naman natin lahat yung naging issue ni Badang. Tingin ko kalaban lang ito ni sa sarili niya. Apex, sobrang dedicated sa battle rap. Enigma, ayaw madawit ang liga sa mga sensitibong issue. At pagbabalik ng preparadong Sak Maestro, posible pa ba? Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang mga tagahanga ni Sak Maestro na makakabalik pa ang MC, kagaya na lang ng performance niya sa mga naging battle niya kina Batas, Mzite at Apoc. Disappointed kasi ang ilan sa mga huling laban ni Sak dahil halata ang kakulangan nito sa preparasyon. Kaya naman sa pagkakataong ito, nang muli niyang pagsalang para sa isabuhay, hiling ng mga fans ay makabawi ito at mas paghandaan ng battle niya kay Shaboy. Sa reaction video naman ni Cripply ng lineup para sa isabuhay ngayong taon, naniniwala siyang kayang-kaya namang umabante ni Sak Maestro dahil nakita na rin naman daw natin kung gaano ito kalakas kapag preparado. Dagdag pa ni Cripply, sarili lang daw ni Sak ang kalaban nito at yung disiplina nito kapag may battle. Wala akong pamagat bilang kampyon o idolo. Ibabaon ko to sa lupa na magkaroon ng titulo. Pare, try ko ba ng paghambalusin yung mga 40-year-old na palamunin? Fake personals, true chismis, para lang inyong malaman na lahat sa battle rap dapat niyong paniwalaan. Sino pa ba ang maaasahan? Hindi kayo nililin lang. You can count on me. Hindi na kailangang magbilang. Shaboy versus Sak Maestro. Hindi naman niya magiging undefeated si Shaboy kung patak. Si Shaboy, 6-0 siya sa flip top. Walang bahid rin ng kahit anong talo. Paano kung yung makakaharap niya ngayong Sak is yung talagang sobrang gutom na gutom talaga, bumawi at pakitang gilas at ibalik ulit yung dating Sak. Si Sak, wala na tayong masasabi dyan. Lord man, old gods. Tingin ko kalaban lang dito ni Sak sarili niya. Kaya niya, nakita na natin mga kapasidad niya, kung ano ba yung mga kaya niyang gawin. Kaso ang nagiging kalaban niya nga lang, yung sarili niya, disiplina siguro. Kasi tinatamad siya maghanda minsan-minsan no. Kaso iba na ngayon, no. Si Sak Maestro, nakikita ako sa Facebook, nagbo-boxing niya. Siguro disiplinado si Sak ngayon. Tingin ko dito si Sak di naman mag-iisa buhay kung magtitrip lang. Ilang buwan na ang nakakalipas ng ipahayag ng MC na si Badang ang kagustuhan nitong makalapag sana muli sa entablado ng flip top kahit na alam niyang tila imposibleng mangyari ito. Nilinaw naman ni EJ Power sa kanyang reaction video ng Apex versus Badang na hindi bandang huli sa flip top dahil may ginawa itong mali kay Enigma o sa liga, kundi sa sensitibong isyong kinasangkutan nito noon. Una na rin itong tinalakay ni Enigma sa ilang podcast at interview na nilapagan ito. Siyempre hindi ko talaga kinukonsente yung nangyari o kung nangyari man. Sinusubukan ko lang din na i-distansya rin yung liga. Tingin ko hindi ko naman kailangan magbigay ng official statement. Masyado siyang sensitibong topic para laging banggitin it. Yun yung damage control na naiisip ko na huwag masyadong pag-usapan kasi maraming natatamaan dito. Minsan nakikita ko sa comments, online, kinaka-copy-paste pa nila yung buong sigawan nila ni Kane. Para sa akin parang masyado yung pinagtatawanan yung napaka-seryosong bagay. Kung ano man yung magiging paraan na makabalik si Badang sa liga, siguro mas confidential na lang yun. Sa ngayon, hindi ko talaga siya kinukonsente kahit hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Ayoko rin palabasin na pinagkakakitaan yung scandal. Isa din si Badang sa hindi na natin napapanood sa flip top. Ang malupit dyan, hindi siya naban sa flip top dahil may ginawa siya mali kay Enigma o sa mismo sa liga. Hindi ko rin masabi na totally ban siya, hindi lang natin siya papanood na sa flip top. Pero kasi alam naman natin lahat yung naging issue ni Badang. Nasabi na rin to ni Enigma sa mga naging podcast niya. Yung issue kasi ni Badang ay sobrang sensitibo. Wala na si Badang sa liga pero nababanggit pa rin yung naging issue niya. What more kung lumalaban pa rin si Badang sa flip top? Imagine niyo na lang yung mga pwedeng sabihin ng mga MC doon. Yun yung iniisip ni Enigma. Ayaw niya madawit yung liga doon or magamit yung issue na yun para sa mga magiging laban ni Badang. Ayaw niya ma-reference yun. Samantala, sunod-sunod na nga ang release ng mga bagong tracks ni Apex matapos ang success ng kanta niyang Kuldong ay ilang araw ding nag-number 1 trending sa YouTube. Abala rin ito sa kabila ang gigs nito na ikinatuwa naman ng mga avid fans ng rapper na mukhang natanggap na nga at nakamove on na sa katotohanan hindi na makakabalik ito sa flip top. Kaya naman sobrang pasasalamat ni Apex sa mga taga-suporta niyang hindi siya iniwan kahit nasa music na ang focus niya sa kasalukuyan. Sa reaction video ni EJ Power ng Apex versus Harlan, binalikan niya rito ang humble beginnings ni Apex at kung gaano kalakas ang loob nitong tumuntong sa flip top galing pa ng Valenzuela nang walang ibang kasama kundi sarili lang niya. Since huling laban na siya ng gabi, nagpa-sign up yata sila nung gabi na yan. Alam ko nakwento rin ni Apex sa mga ibang interview niya. Nag-sign up sila ni Harlem dito. Wala silang alam sa isa't isa. Siguro observational freestyle na lang gagawin nila dito or naghanda sila pero generics din siguro ng mga disc gamit nila. Yung pwede ma-apply sa kahit na sino. On my left, get in here, solo flight. We got Apex. Yeah! Solo flight sa Malugay. Yun nga sabi niya sa lyrics niya doon sa kanta niya. Si Enigma na mismo nagsabi. Grabe. Iba talaga dedication ni Apex sa battle rap, hip-hop music. Para bumiyahe dyan na mag-isa lang siya. Alam mo yung wala siyang kakilala. Salute lang sa dedication niya. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ikaw ay magigiba. May kwento ko sa tao ngayon ang ating pagkakaiba. Kasi habang ako nasa kalye, gumagawa ng krimen. Ito nasa arcade, naglalaro ng X-Men. Grabe si Apex. Grabe yung dala niya yung niya sa event na to. Wala siyang kasama nagpunta dyan. Tapos pinili niyang mauna sa laban na to.